Paiyak na. Paiyak na si Tikbalang. No, from June 2 to June 11 na last day na ng plenary session, doon na gagawin yung presentation no, ng mga ng articles of impeachment. So ibig bang sabihin nito, SP, gumaganti ka sa House of Representatives dahil ni last day din namin yung pagpe-present or pagdadala impeachment kapal articles noong February 5. Isa ka ba? Ang kapal ng mukha nitong convicted criminal na kung ano-anong sinasabi sa mga senador, lalo na sa Senate President. Diba ang kapal-kapal? Sino ka ba? Ha? Bakit kung umasta kayo dyan sa House, bakit parang ikaw ang reyna? Sino ka bang hinayupa ka, ha? Diba? Yan yung problema ngayon mga lods kasi nagkakaroon ng boses itong mga hinayupak na to. Sila lang ang nag-iingay no? Atat na atat dyan sa impeachment. Gustong-gusto talaga nilang ma-impeach si VP Inday. Hay nako, alam mo Tikbalang, kahit anong gawin nyo, matatalo talaga kayo. Tignan nyo ngayon, di ba? Nag-iiyakan na kayo. Stress na kayo. Kasi hindi pa rin, di ba, nasisimulan ang trial. Paano na lang kaya pag wala talagang matuloy na impeachment? Di, lupasay kayo sa iyak. Ayon kay French Castro, yung mga kulto ni Duterte sa Senado ay pupuksain ng taong bayan. Grabe yung salita, no? Pupuksain. For the lack of better term. Pupuksain na po. Antindi na nung mga salita ni French Castro. No? Hindi na lang simpleng babanatan, tutuligsain, pupuksain. Parang mga maligno. Usapang maligno na ba, French Castro? Yan po ang pag-uusapan natin at iba pang mga balita. Sumagot din po si BP Sara tungkol po dyan sa maitatawid ba. Yan pong impeachment papunta ng 20th Congress. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Mahina ba audio natin? Okay, pag-usapan na po natin, no? Mga kapatid. Ito po, nakakagulat to si French Castro, no? Nagbigay po ng babala. Antindi, no? Basahin po natin yung babala nito ni French Castro. Sila na lang po Alam nyo yung etong sama-samang sama-sama pong mga Akbayan, Makabayan Black, mga Dilawan. Yan talaga ang peste. Mga peste sa ating buhay, no? Okay. Una, French Castro, bakit mo sisisihin yung mga senador na maka-Duterte? Ang tawag niya pa sa mga senador na mga Duterte ay kulto ni Duterte. Usong-uso na yung kulto ni Digong. Okay, na nagbigay siya ng babala. Ito po ang sinabi ni French Castro. Ayan. Magandang umaga naman, Ram. Sabi ni French Castro, ito ba yung kulto ni Duterte na mga nanalo sa Senado? Hindi. Well, si French Castro, ang hilig niya ng no? Well, itong puwersa na ito, tingin ko, taong bayan ang pupuksa sa inyo. Alam niyo, yung mga usapang puksa, parang mga, saan ba natin naririnig yan? Yung mga insekto, di ba? Yung mga, o kaya mga maligno, mga multo, yung mga tikbala, yung mga lamang, yung mga kakaiba. Di ba? Yung mga aswang. Diyan lang po ginagamit yung salitang puksa, no? Pupuksain kayo ng taong bayan. Ito naman talaga si model, no? Si St. Peter's model. Okay.
Tuloy natin. Doon sa ginawa ninyong pagde-delay at doon sa balakin ninyong wag ituloy ang impeachment at proteksyonan si VP Sara Duterte. Yan. With due respect sa Senate President, ang tanong ko dito, sino ba yung pinoproteksyonan? O, dito muna tayo ha. Dito muna tayo sa pupuksain ng taong bayan. Alam mo kung magsalita si French Castro, kala mo kakampi niya yung taong bayan. Kami po yung tinatawag yung taong bayan. May iba pa ba kayong taong bayan? Hindi mo kakampi yung taong bayan. Ano patunay na hindi mo kakampi? Huwag kang magsalita sa taong bayan. Ang patunay na hindi panig sa iyo ang taong bayan. Ha? French Castro. Hindi ka nga binoto ng taong bayan. Di ba? Etong mga sinasabi mong kulto ni Duterte, ito yung mga binoto ng taong bayan. Number 1 senator, si Bongo. Oh, number 1 ha. Oh. Ibig sabihin, yung mga taong bayan, kaya binoto yung mga pro-Duterte para iligtas si VP Sara. Kasi yan po yung isa sa mga sinasabi ng mga senatoriables eh. Iboto nyo kami para mailigtas natin. Kahit po si Tatay Digong, ang sabi niya, iboto ninyo yung mga senador ko, yung Duterte, para mailigtas si VP Sara sa impeachment. Yung boto po ng number 1 na si Bongo, boto po yan na tumututol sa impeachment. Ano ba yung sinabi mong pupuksain? Minsan hindi na po nila alam eh. Nagsalita na po ang taong bayan. Sinabi po namin noon na itong eleksyon na to, para iligtas si VP Sara sa impeachment. Kung ano ang naging resulta ng eleksyon, no? Kung paanong binasura yung mga senatoriables ni Bongbong. Yun po ang gusto ng taong bayan. Bakit niya pupuksain yung mga kumukontra sa impeachment? Ikalawa, ibig mo sabihin, French Castro, mga Duterte senators ang nagde-delay ng impeachment? Duterte pala si Chis Escudero. Ha? Duterte pala si Chis Escudero. Oh, medyo mahina raw yung DDS. Kahit na pangalawa na po sa pinakamaraming boto ang Duterte Youth, mahina pa rin sa kanya. Ano ang malakas? 3 po ang seat ng Duterte Youth, mahina pa rin sa kanila. Wala talaga tayong magagawa eh. Ano ba gusto ninyong malakas? Yung number 0? Kasi number 1, Akbayan. Number 2, Duterte Youth. 3 seat. Ilan lang po may 3 seat? Alam ko 2 o 3 lang, no? Mahina pa rin. Mahina pa rin sa inyo mga Duterte. Kailan kami lalakas sa pananaw ninyo? Pangalawa na, mahina pa rin. 2 milyon na boto. Okay, balikan natin to si French Castro. Wala na sa hulog eh. Si Chis Escudero ang may dahilan kung bakit na-delay ang impeachment, French Castro. Anong kinalaman dyan ng mga Duterte senators? Kasalanan niya ni Chis. Iba yung amo ni Chis. Very obvious naman kung sino yung amo ni Chis. Ikaw naman, Franco. Ginagawa niya namang bobo yung mga tao. Obvious na hindi naman Duterte yung amo ni Chis Escudero. Tapos sasabihin mo, kulto ni Duterte yung humaharang sa impeachment. Ano ba ang pronouncement ni VP Sara? Ituloy na yan kasi gusto niya maklear yung pangalan niya. Hindi mo ba naisip yun? French Castro?
na kaya ayaw ituloy para hindi maklear yung pangalan. Gusto naming ituloy. Bloodbath nga ang gusto namin. Kaya lang, ba't kami makikialam? E pabor sa amin kung hindi matutuloy yan. Ikaw naman, French Castro, hindi yan Duterte, si Chis Escudero. With due respect sa ating Senate President, sabi ni French Castro, ang tanong ko dito, sino ba yung pinoproteksyonan mo? Yung taong bayan ba o si Duterte? Alam mo, ang pagpoprotekta, hindi, iba yung intention niya ni Chis Escudero. Hindi niya pinoprotektahan si Sara Duterte. May ibang pinoprotektahan yan. Di ba? May ibang pinoprotektahan yan at hindi si Sara. Ngayon, sa tanong mo, may pagkakaiba pa? Ang pagpoprotekta kay BP Sara ay pagpoprotekta sa taong bayan. Bakit? Binoto yan ng taong bayan eh. 32 million. Pinakamalaking boto sa kasaysayan ng Pilipinas. Pag pinoprotektahan mo yung vice presidency ni BP Sara, pinoprotektahan mo actually yung boto ng taong bayan. Binoto yan bilang vice president. Walang karapatan. Ilan daan ba yung pumirmang congressman? Walang karapatan yung kahit pa 300 pa yung pumirmang congressman, walang karapatan yan na tanggalan. I-disenfranchise. Yung boto ng 32 million, hindi pwedeng basta-basta tanggalin ng 300 congressman. Naging congressman lang kayo, yung mga power sa utak nyo, akala nyo kayo na talaga yung representative ng taong bayan. Eh. Si BP Sara, hindi lang po siya representative ng taong bayan. Niluklok siya. Kayo, ilan ang bumoto sa inyo? Sa mga congressman, ilan ang bumoto sa inyo? Binoto siya, niluklok ng 32 million. Tapos tatanggalin nyo lang. 300 lang kayo. Wala pong kontra dun. Hindi po pwedeng mamili taong bayan ba o si Sara Duterte. Ano yan? Ang pili dyan, taong bayan ba? Kagustuhan ba ng taong bayan o kagustuhan mo, Franz Castro? Anong kagustuhan ng taong bayan? Maging vice president si Sara. Anong kagustuhan nyo? Anong kagustuhan mo, Castro? Matanggal sa pagiging vice president. Ikaw ba ang taong bayan? Bakit nyo sasabihin na sino pinoprotektahan? Si Sara ba o taong bayan? Hindi po magkakontra yung taong bayan tsaka si Sara. Kayo. Lalo ka na, Franz, isa ka. Tsaka yan si Tabinging Serdanya. Kayong mga congressman ang kumukontra sa kagustuhan ng taong bayan. Ang gusto ng taong bayan, yung binoto nila, yun yung maluklok, hindi yung gusto ninyong iluklok. Tuloy natin ang sinasabi na to ni French Castro. Kaya mag-isip-isip kayo, no? Sinong pinoproteksyonan nyo, lalo na yung mga nanalong senador sa nakaraang eleksyon?